Pinadedeklarang unconstitutional sa Korte Suprema nina Caloocan Representative Edgar Erice at ML Party List Representative Laila De Lima ang natitirang unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Nag-hide din sila ng temporary restraining order para mapigilan ang paggamit ng mga pondo ito. Saksi si Chino Gaston. 7 item sa mahigit 92 billion pesos ang halaga sa ilalim ng unprogrammed appropriations ng 2026 national budget ang binito ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Lunes. Pero 3 items pa ang natira para sa pondo ng AFP modernization para suportahan ang mga foreign assisted project at para sa risk management. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Its utilization is provided with safeguards. Ang unprogrammed appropriations, ang mga proyekto at pagkakagastos ang inilagay sa General Appropriations Act pero mapopondohan lamang kung magkakaroon ng dagdag o sobrang kita ang gobyerno. Sa kabila ng pagtitiyak ng gobyerno na may mga safeguard para hindi ito maabuso, di pa rin nawala ang pangamba ng ilang mambabatas. Kaya kanina, naghain ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema sina Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Nakasaad sa kanilang petisyon na sa ilalim ng saligang batas, bawal ang paglaan ng anumang pondo sa General Appropriations Act na hindi tukoy kung saan gagamitin. Hindi rin daw maaring gamitin sa ibang bagay ang anumang inilaan na pondo para sa GAA. Sabi ko nga, bakit pa sinamahan ng unprogrammed funds? Kung hindi sinamahan, siyempre policy issues na yung national budget, okay lang sana yun. Talagang rule of the majority. Pero ito, ang question dito, constitutionality. So, hindi ito rule of majority, kundi yung kung naaayon ba yung unprogrammed funds sa ating saligang batas. Becomes a budget within a budget. Hindi na siya tunay na budget within the constitutional sense. Bukod sa inihaing petisyon, humingi rin sila ng temporary restraining order para mapigilan ang paggamit ng unprogrammed funds. Umaasa rin silang muling sisilipin ng Korte Suprema ang separate concurring and dissenting opinion ni Associate Justice Ramon Paul Hernando para sa kaso ng pagbabalik ng pondo ng PhilHealth mula sa National Treasury. Nakasad doon na labag sa saligang batas ang unprogrammed appropriations sa GAA dahil gumagawa ito ng puwang para makapasok ang katiwalian sa gobyerno. Sa tingin din niya, ang kanyang opinion is that unconstitutional talaga. Kaya kami dumudulog ngayon para mag-guide na ang Kongreso. Kasi ina-expect namin na hanggat walang magiging malinaw na ruling ang Supreme Court tungkol sa constitutionality ng unprogrammed appropriations. Sagot ng Malacanang sa inihaing petisyon ni Erice at De Lima. Kung may mga question po sila tungkol sa unprogrammed appropriations, karapatan naman po nila magsampa ng anumang petition. At syempre po, ilalaban naman po ng administrasyon kung ano po yung kanilang isinigawa. Pero babase na rin po tayo kung ano magiging desisyon ng Supreme Court. Sa isang pahayag naman, sinabi ng Department of Budget and Management na matagal nang itinuturing ng Korte Suprema na constitutional ang unprogrammed appropriations gaya sa kaso na Belica versus Executive Secretary noong 2019. Ipinaliwanag daw ng Korte na hindi illegal ang unprogrammed appropriations dahil malinaw na nakasaad sa annex kung magkano ang pondo at saan ito gagamitin. Giit din ng mayorya sa House of Representatives, hindi labag sa konstitusyon ang unprogrammed funds sa GAA. A program appropriation can only be implemented and can only be utilized only for a specific purpose. It's subject to specific guidelines and criteria. So it has already been identified in the NEP prior to the submission. Prior to the approval of the GAA. Anybody can question naman anything under the sun, no? Under our system, di ba? Kabaligtaran yan ng pahayag ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Representative Percy Sendanya na umaasa ring ma-zero out ang unprogrammed appropriations. Ang Makabayan Bloc, meron din daw nakabinbin na petisyon na inihain ng bayan muna noong 2024 para ideklarang unconstitutional ang unprogrammed appropriations. Oras na raw para tingnan ng Korte Suprema ang legality nito, lalo't na't naaabuso raw ito noong mga nakaraang budget. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.